Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Kung ikaw ay matagal nang nagtatrabaho sa buhay, kung marami kang ginagawa sa iyong buhay, at masyado kang abala sa mga bagay-bagay pero parang pakiramdam mo, parang walang nangyayari sa buhay mo, malamang sa malamang, merong mga mali sa ginagawa mo kung bakit hindi ka pa rin umangat-angat ngayon sa buhay mo. At sa vlog na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 dahilan na patuloy na humihila sa iyo para umangat ka sa buhay mo. Kaya samahan mo ako hanggang dulo dahil malamang sa malamang kaya hindi ka pa rin umaangat sa buhay mo hanggang sa ngayon na siyang dahilan kung bakit hindi ka pa rin ngayon umangat-angat sa buhay mo. Kahit pakiramdam mo, ang dami mo namang ginagawang paraan para mabago mo ang buhay mo ngayon. At kung ngayon lamang po tayo nagkita, ako nga po pala si Jumil, machinist, at meron po akong 20 years na experience sa pagiging empleyado. At meron din po akong mga ginagawang mga side hustle sa pagninegosyo para magkaroon din ng na mas umunlad pa at maiangat ang buhay natin para makatulong tayo sa iba. At bago ko pa ibahagi sa iyo ang 5 dahilan kung bakit hindi ka pa rin umangat-angat sa buhay mo hanggang sa ngayon, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2002, mga edad 14 or 15 years old ako noon, ako po ay marunong ng mag-tricycle, magpatakbo ng motor, yung pinampapasada. Dahil ako nga po, ang aking mga magulang, ang aking tatay ay isang tricycle driver at ang aking nanay naman ay isang housewife at paminsan-minsan kami po ay nakikiani sa mga anihan ng palay. So nung mga taon po na yon, ako po ay kasakasama ng aking tatay sa pagpapasada ng kanyang tricycle. Dahil ako nga po noon ay nag-aral sa Sisters of Mary, kada bakasyon noon, pag-uwi ko sa amin sa Bicol, meron po kaming mga 2 to 3 weeks na bakasyon sa SOM. So yung aking bakasyon po sa Sisters of Mary na 2 to 3 weeks, umuwi po kami sa aming mga bahay. Inilalaan ko po yung bakasyon ko na yon sa pagsasama sa aking tatay na mamasada sa kanyang pagtatricycle. At siya nga po ay nagpapasada sa Naga City sa Bicol. Nung mga taon po na yun, mga 14 years old pa ako, kabisado ko na rin po yung Naga, yung paisikot-sikot sa Naga. Dahil ako nga ay sumasama sa tatay ko, lahat ng mga kanto, mga eskinita ng pasikot-sikot dyan, alam ko na. Basta madaanan ko lang yan, sa sunod, kabisado ko na yan. Yun po ang aking nakagawian sa tuwing nagbabakasyon po kami ng school break sa Sisters of Mary School. From first year to 4th year high school po na yun, every vacation, yun po yung aking ginagawa. Sumasama ako sa tatay ko ng pamamasada. At doon ko nga po natutunan yung maaga akong natuto sa pag-tricycle, sa pagmumotor. Kasi ang ginagawa ko nun, yung tricycle na pinangmamasada ng tatay ko nun, nandun pa sa aming tiyuhin din, malayo pa sa aming bahay at doon namin yung kinukuha. So ang ginagawa ko nun, ang tatay ko nasa bahay, ako na yung kumukuha ng tricycle at dinadala ko yun sa bahay. Kaya sa ganung edad pa lamang, 14 years old, marunong na akong mag-tricycle dahil magmotor. Dahil nga, yun yung ginagawa ko. Ako na yung kumukuha, daling ko dun sa bahay. At saka kami alis na ngayon ng tatay ko. Yun ang aming laging ginagawa noon. At yung buong Naga City nga, dahil ang ruta ng aking tatay ay sa Naga City, kabisado ko na yung lugar na yon sa ganung edad pa lamang. Alam ko na yung pasikot-sikot. At dahil nga po sa ako ay laging sumasama sa tatay ko, kaya din siguro maaga nga akong natutong mag-tricycle, mag-drive ng motor. Biruin mo sa edad lang na 14 years old, natuto na ako ng ganun. Dahil din siguro sa loob kasi ng Sisters of Mary, meron kasi kaming subject na automotive at doon kasama din yung aming subject na driving. Kaya siguro na dala ko rin yung knowledge na yun at natutunan ko. Nung lumabas ako, nagbabakasyon, na-i-apply ko yung aking natutunan sa Sisters of Mary. Kasi marami kaming mga subject doon, mga driving, welding, sa automotive, electrical, ganun po ang aming mga subject doon. Kaya siguro maaga rin akong natutong mag-tricycle. At dahil nga po sa karanasan na iyon, ito naman ngayon yung ibabahagi ko sa inyo, yung 5 dahilan na patuloy na humihila sa iyo para umangat ka sa buhay mo. Ang isang dahilan na patuloy na humihila sa pag-angat mo sa iyong buhay ay ang wala kang interest. Opo. Sa buhay, para umangat ka, kailangan yung ginagawa mo, willing kang gawin ito. Kumbaga, yung interest mo dito talagang ibibigay mo dapat sa bagay na iyon. Kasi kung yung isang bagay na ginagawa mo ay ginagawa mo lamang dahil parang napipilitan ka sa kung ano mang kadahilanan at hindi mo talaga interest na gawin yung bagay na yon, ay siguradong hindi mo mapagtatagumpayan yon.
Halimbawa na lang, sa pagtatrabaho mo, kung ginagawa mo lamang yung sa trabaho na yon para kumita ng pera at wala kang matinding rason kung bakit mo ginagawa yon, doon pa lang sa rason mo at kawalan mo ng interes sa bagay na yon, mali na kaagad yung dahilan mo. Kaya kung yung isang bagay sa buhay mo ngayon na ginagawa mo ay wala kang interes dito at napipilitan ka lamang gawin yon dahil kailangan or no choice ka, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umangat-angat sa buhay mo. Kung anong nandyan ngayon sa harap mo, galingan mo dyan, magkaroon ka ng interest dyan, at gamitan mo ng puso mo. Dahil kung yung bagay na yan ay ginagawa mo lamang out of ibang dahilan, talo ka dyan kaibigan dahil kunting problema mo lamang dyan sa ginagawa mo, bibigay ka na kaagad dyan dahil hindi mo sinamahan ng puso mo eh. Hindi mo siya interest eh. Ginagawa mo lang siya dahil kailangan. Kaya kung wala ka ngayong interest dyan sa ginagawa mo dyan sa kung anumang pinagkakaabalahan mo dyan sa buhay mo, trabaho man yan o personal mo, pinapaalala ko lang sa'yo, nalagyan mo ng puso yan. Magkaroon ka ng interest dyan dahil pag hindi mo ginawa yon, hindi ka tatagal dyan. Bibigay at bibigay ka pagka kunting problema mo lang dyan. Kaya kung may ginagawa ka ngayon, samahan mo ng puso mo yan. Kung gusto mong umangat ang buhay mo sa ginagawa mong yan, yun po yun. Ang isang dahilan na patuloy na humihila sa pag-angat mo sa iyong buhay ay ang hindi ka nakikinig sa payo ng iba. Opo. Kung ikaw yung tao na saradong isip, yung tipo na kahit maraming taong may concern sa iyo at posibleng yung mga sinasabi nila ay malamang ay tama, pero hindi ka nakikinig sa mga sinasabi nila, pues kaya hanggang ngayon hindi ka pa rin umangat-angat sa buhay mo. Minsan kasi sa buhay natin, kailangan din nating makinig sa ibang tao para i-gathered yung mga impormasyon na pinagdaanan na rin nila, na siya namang ibinabahagi nila sa mga taong gusto nilang tulungan. Pero kung ikaw yung taong gusto nilang tulungan, pero sa'yo ay ikaw mismo yung hindi nakikinig sa sinasabi nila, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit pag-aano ka concern yung tao na iyon, natulungan ka, pero ikaw mismo, hindi ka nakikinig sa kanila, ikaw na rin mismo nagsasabi na ayaw mo ng tulong nila. Dahil sa pag-uugali mo na yon na hindi ka marunong makinig sa ibang tao at i-consider yung mga sinasabi nila na posibleng ikagaganda ng buhay mo. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kinalalagyan mo. Alalahanin mo, walang umaangat na mag-isa sa buhay. Laging kailangan mo ng mga taong nasa paligid mo na sumusuporta sa'yo o naniniwala sa'yo sa mga ginagawa mo. Pero kung ikaw yung isang tao na hindi marunong makinig sa mga pinapayo ng iba sa'yo, yun yung problema mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin umangat-angat sa buhay mo. Yung tipo bang hindi ka na nga magaling at sablay-sablay na nga yung ginagawa mo sa buhay, pero hindi ka pa rin marunong umaksep o i-consider yung mga pinapayo ng iba sa'yo para mapaganda yung buhay mo. Kung ikaw yung ganyang tao, simula ngayon, umpisahan mo ng makinig at i-consider yung mga payo ng iba na posibleng siyang magpapabago ng buhay mo. Yun po yun. Ang isang dahilan na humihila sa patuloy na pag-angat mo sa iyong buhay ay ang may attitude ka talaga na mahirap nang baguhin. Opo. Kaya hindi ka umangat-angat sa iyong buhay hanggang sa ngayon dahil meron ka talagang attitude na hindi maganda sa iyong buhay. May attitude ka na mahirap nang baguhin nino man. Sabi nga, yung skills na pag-aaralan. Pero pag yung attitude mo na yung may problema, mahirap nang baguhin yan. Kung ikaw yung taong may attitude, yung tipo bang lahat ng dikitan mo ay parang nagagalit sa'yo, yung para bang tipong lahat ng dikitan mo ay nagiging negative sila sa buhay mo, yung ikaw na lang yung parang taong mahirap pakisamahan, yung dahil sa attitude mo, yung parang ikaw yung taong ang hirap kasama, iba yung mabait sa may attitude. Pwede kasing mabait ka rin eh, pero may attitude ka talaga. Ito yung, ang sinasabi kong attitude, ito yung isang pag-uugali mo na hindi mo mabago-bago. Sabihin na natin yung parang may katigasan ka ng ulo pagdating sa trabaho, pagdating sa mga ginagawa mo, na yung attitude mo na yon hindi siya maganda para sa ibang tao. Ngayon, paano ka tutulungan ng ibang tao kung yung may attitude ka sa buhay mo na siyang pumipigil sa pag-angat mo? Lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho. Kung sa trabaho mo, meron kang attitude na alam ng mga kasama mo, ngayon, sino pang tutulong sa'yo sa oras ng pangailangan mo? Number 1 na kalaban mo yan sa buhay mo eh, pagka meron kang attitude eh. Iiwasan ka ng mga tao. Yung gustong tumulong sa'yo, mananawa. At yung gustong pakisamahan ka, mananawa rin. Kung ikaw yung taong may attitude, baguhin mo yan. Malamang sa malamang, wala pang nagsasabi sa'yo niyan. Dahil nanawa na yung mga kasamahan mo, mga kaibigan mo. Ngayon, ako ang nagsasabi sa'yo na kung may attitude kang tao, baguhin mo yan, kaibigan, kung gusto mong umangat sa buhay mo. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kinalalagyan mo, di ka pa rin umangat-angat dahil wala
walang nagsasabi sa'yo na may attitude kang tao. Kaya kung ikaw yun, baguhin mong buhay mo. Baguhin mo yung pagkatao mo para matulungan ka at maraming taong tumulong sa pagbabago ng buhay mo. Yun po yun. Ang isang dahilan na patuloy na humihila sa pag-angat mo sa iyong buhay ay ang sarili mo lang ang iniisip mo at wala kang pakialam sa ibang tao. Opo. Kaya hindi ka umangat-angat sa iyong buhay. Kaya hindi ka umangat-angat sa iyong buhay dahil puro ka lang sarili ang iyong iniisip. Hindi mo iniisip yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, yung may concern sa'yo. Hindi mo naisip yun dahil makasarili ka. Dahil kung iniisip mo rin yung kapakanan ng ibang tao, pupursigihin mong umangat. Pagka nakatuon ka lamang sa sarili mong kagustuhan at hindi mo isinasaalang-alang yung mga taong nakapaligid sa'yo, yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo na pinapangarap na umangat. Paano mo nga naman papangarapin na umangat sa buhay kung yung sarili mo lang ang iyong iniisip? Makasarili ka eh. Yung tipong mayroon kang mga mahal sa buhay, mayroon kang pamilya, pero dahil hindi mo sila iniisip at sarili mo lang iniisip mo, nawawala ka na ngayon ng chance na baguhin yung buhay mo. Minsan sinasabi natin, mahal natin yung mga mahal natin sa buhay eh. Pero yung pagtitake natin ng action, taliwas sa mga sinasabi natin eh. Kaya nga, di ba sabi, yung pagmamahal, love is ina-action yan. Hindi pwedeng sasabihin mo lang sa isang tao na mahal kita, I love you, tapos sa gawa di mo naman gagawin. Ganon din yung pagkakaroon mo ng pakialam sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin gusto mong umangat, pero wala kang pakialam sa kanila, hindi mo kinukonsider yung mga mangyayari sa kanila sa magiging desisyon mo. Pues, hindi mo pwedeng sabihin na may pakialam ka sa kanila. Dahil kung may pakialam ka sa kanila, gagawin mo yung bagay na tama para maiangat mo yung buhay mo. Ang sinasabi ko dito na may pakialam, ito yung tipo na minsan dumadating sa buhay natin na kailangan nating magdesisyon sa isang bagay na ito na sana yung makakapagpabago ng buhay natin para makatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero dahil sa sarili mo lamang yung iniisip mo, namimiss mo yung pagkakataon na ito na di sana nagrab mo na. Dahil sa sarili mo lang yung iniisip mo, wala kang eagerness na kunin yung pagkakataon na ito. Dahil gusto mo, easy-easy lang Ayaw mong magsakripisyo, ayaw mong mahirapan para sa ibang tao, para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya paano nga naman naangat yung buhay mo hanggang ngayon nandiyan ka pa rin dahil hindi mo iniisip yung mga taong nasa paligid mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayon, kung maisip mo lamang na kailangan mong isama yung mga mahal mo sa buhay sa isipin mo at hindi lang yung pansarili mong pag-iisip o pansarili mong interest yung i-consider mo, sigurado na makakapag-desisyon ka na iangat yung buhay mo at porsigihin na makamit mo yung ninanais mo. Dahil hindi na lang sarili mo yung iniisip mo Iniisip mo yung mga mahal mo sa buhay Yun po yun. Ang isang dahilan na patuloy na humihila sa pag-angat mo sa iyong buhay ay ang wala kang malaking pangarap. Opo. Kaya hanggang ngayon, nakontento ka na lang na nandyan ngayon sa kinalalagyan mo dahil ang totoo, wala kang malaking pangarap. Wala kang malaking pangarap na makatulong sa ibang tao. Kaya yung buhay mo hanggang ngayon, nandyan ka pa rin, easy-easy na lang. Kontento ka na nandyan ka ngayon sa kinalalagyan mo. Dahil kung magkakaroon ka ng malaking pangarap, sigurado ako na hindi ka mapipermis dyan sa kinalalagyan mo. Dahil ang pagkakaroon ng isang malaking pangarap ay yung rason para makatulong ka sa iba. Kaya gagawin mo yung bagay na makapagpapaangat sa buhay mo para tulungan din sila. Kung ikaw yung taong walang pangarap, isang malaking pangarap, ay siguradong okay ka na talaga dyan sa kinalalagyan mo. Hindi mo na pupursigihing umangat dahil wala kang pinangarap na matulungan Pero kung magkakaroon ka ng malaking pangarap mo at siguradong ang malaking pangarap na yun ay makatulong sa iba, natitiyak ko na gagawin mo din ang lahat para makaalis dyan ngayon sa kinalalagyan mo, para magtagumpay ka ng sobra-sobra sa buhay mo at na makatulong ka ng mas marami sa mga nangangailangang tao. Yung kawalan mo kasi ng malaking pangarap, yun yung naging rason para tumigil ka na sa pagkilos sa buhay mo Paano ka nga naman kikilos sa buhay mo kung wala kang tinutumbok na isang bagay? At kung ikaw ay isang taong walang pangarap, wala ka na rin gagawing paraan para mabago yung buhay mo kasi wala kang tinatarget na tutulungan mo Para kang isang halaman na nakatanim naman sa malusog na lupa pero hindi ka lumalaki. Bakit? Kasi hindi mo alam yung purpose mo sa buhay Wala kang malaking pangarap Para kang isang halaman di mo alam kung mamumunga ka ba o hindi. Kung malalaman mo lamang yung purpose mo sa buhay mo at yung gusto mong matulungan at gusto mong gawin talaga sa buhay mo, pupursigihin mong umangat ang buhay mo dahil meron kang tinatarget na gusto mong mangyari. Ang halaman lalaki dahil may purpose to sa ating buhay. Ngayon, kung ikaw yung halaman na walang purpose sa buhay, hindi ka halaman. Isa kang damo. Damo, yung pagkain ng mga hayop. Yun yung naging purpose mo, naging pagkain ka. Hindi ka lumaki na isang malaking punong kahoy na namunga ng
marami. Parang isang punong mangga. Paano mo pa pangarapin pa ang lumaki kung hindi mo makikita mismo yung dahilan mo sa buhay mo? Kung ikaw yung taong walang pinapangarap ngayon, simulan mo na ngayon ang pangangarap mo. At ang pangarap ay hindi pansariling pangarap lamang. Ang tunay na pangarap ay yung makatulong ka sa ibang tao. At magsilbi ka ring dahilan para mabless mo yung buhay ng ibang tao. Simulan mo ng mangarap, yung tunay na pangarap kung gusto mong umangat yung buhay mo. Yun po yun. At bakit ko po ito ibinabahagi sa inyo? Kaya naniniwala ko na kung ang bawat sa atin ay maiaangat natin ang ating mga buhay, lahat tayo magkakaroon ng chance na makatulong sa ibang tao, lalong-lalo na dun sa mga talagang nangangailangan ng ating tulong. Kasi ang kalaban natin dito yung pagiging stagnant natin sa ating buhay yung kawalan natin ng growth. Kalaban natin dito yung hindi na tayo gumawa ng paraan para mas umangat pa lalo ang ating buhay. Kalabanin natin ang ating mga sarili na siyang patuloy na humihila sa atin para wag nating magawa yung mga gusto natin sa ating buhay. Kaya wag kang malungkot kung hanggang ngayon ay marami ka pa ring ginagawa pero pakiramdam mo ay hindi ka pa rin umaangat sa iyong buhay. Basta wag ka lang titigil at simulan mong baguhin yung sarili mo, yung pagkatao mo. Naniniwala ako na makakaangat ka rin at mababago yung buhay mo para makatulong palalo tayo sa ibang tao. At kung isa ka sa mga taong malalakas ang loob at may malalaking pangarap, mag-join po kayo doon sa ating FB group na KAUPH. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap para mabago ang ating mundong ginagalawang ito. At para mas lalo pa tayo makatulong sa iba, join po kayo doon sa ating ginawang group at magkita-kita po tayo doon sa loob. Ilalagay ko po yung comment sa taas at comment sa baba. At makapag-share po tayo doon ng mga ideas at mga opinion na makakapagpabago sa ating buhay. So join po kayo doon at magkita po tayo doon. At kung ikaw nga pala ay natutuwa sa ating mga binibigay na mga valuable na content, kung gusto niyo po mag-support sa ating mga ibinabahagi, meron nga po pala akong ginawang customized mugs na may nakalagay na 3 sekretong malulupit doon. Para kung kayo ay mahilig magkape sa umaga pa lang, ay inspired na kagad yung buhay nyo. So mag-message po lamang kayo lahat ng nandito sa Australia at ipapadala ko po sa inyo dito kung nasaang dako man po kayo ng Australia. So message lang po kayo sa aking FB group na Jumil Ignacio Official. At muli, ako po si Jumil, ang iyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na lahat tayo ay may pag-asang mabago ang buhay mo. Basta kumilos ka lang ng kumilos at umpisahan mo na ngayong ayusin ang buhay mo. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.